Ngunit kahit na malaya kayong kumain ng kahit ano, mag-ingat kayo. Dahil baka iyan ang maging dahilan ng pagkakasala ng mga taong mahihina pa sa kanilang pananampalataya. Halimbawa, may kapatid kang hindi pa nakakaunawa sa katotohanan ito. At ikaw na nakakaunawa ay nakita niyang kumakain sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ba't mahihikayat din siyang kumain ng mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan kahit na para sa kanya ay isa itong kasalanan? Dahil sa iyong kaalaman, napapahamak ang iyong kapatid na mahina pa sa pananampalataya, na kung tutuusin ay namatay din si Kristo para sa kanya. At sa ganitong paraan ay nagkasala ka na rin kay Kristo. Dahil nagkasala ka sa iyong kapatid na mahina pa ang pananampalataya sa pag-udyok mo sa kanya na gumawa ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Kaya kung ang kinakain ko ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng aking kapatid, hindi na lang ako kakain nito kailanman para hindi magkasala ang aking kapatid.